Kumusta? So, pinadala mo sa amin itong CP mula sa librong A Life of Purposeful Impact at pinag-uusapan dito ang leadership pero parang ibang-iba yung approach. Oo. Ang mission natin sa usapang to, himayin natin yung mga core ideas nito. Para sa'yo, ang tanong, paano ka ba magkakaroon ng, alam mo yon, tunay na impluensya kung pakiramdam mo wala kang titulo? O kaya wala ka pa sa posisyon. Exactly. Yung pamumuno na hindi nagsisimula sa promotion, kundi sa isang calling. Tara, simulan natin. Tama. At I think marami sa inyo makaka-relate dito. Kasi binabanggit sa material, yung pakiramdam na to, di ba? Gusto mo mag-contribute, Oo. gusto mo maging makabuluhan yung ginagawa mo, pero parang laging may hinihintay. Laging naghihintay, oo. Naghintay ka ng tamang role, ng permission ng boss mo, o ng perfect timing. Ang gagawin natin ngayon ay susuriin kung paano binabaliktad ng material na to yung kwento. Okay. Kasi tinitingnan nito ang leadership hindi bilang destinasyon, kundi bilang isang tugon na pwede mong simulan. Ngayon din. Okay, ang bigat ng premise na yan. So, simulan natin sa pinakapundasyon ng idea. Sinasabi ng libro, yung tunay na tunumuno, hindi siya nakadepende sa ranggo mo, di ba? Oo, hindi sa org chart. Ang tawag pa nga niya dito, rise without rank. Paano nangyayari yon? Kasi parang counterintuitive yan sa corporate world na kinalakihan natin. Sobrang counterintuitive. Ang argumento kasi ng libro, ang leadership daw, isa siyang pagtugon sa isang tawag, hindi pagkuha ng isang titulo. Ah, okay. Binibigyan natin tayo ng mga classic examples para maintindihan natin to. Tingnan mo si Moses, di ba? Pakiramdam niya he's completely unqualified. May speech impediment pa nga. Tama, tama. O kaya si David, future king, pero binaliwala ng sarili niyang pamilya. Hindi man lang isinama sa pila noong may bisita. Oo, yung kwento na yon. O si Esther, isang ulila sa ibang bansa na naging reyna, pero wala namang sariling political power. Ang turning point nila, ayon sa text, ay hindi noong naging ready na sila. Ah, Nagsimula yon noong sinabi nilang oo sa tawag, kahit ano pa yung sitwasyon nila. at parang napaka-relevant niyan ngayon, sinasabi sa source material na mayroon tayong tinatawag na leadership fatigue. Totoo. Kitang-kita natin yan, di ba? Pagod na yung mga tao sa mga leader na may posisyon nga, pero parang kulang sa moral conviction. May trust issues. May trust issue sa mga institutions. So, sinasabi ba ng libro na dahil dito nag-iiba na yung, kumbaga, currency ng influence? Precisely. Yun mismo yung argumento ng libro, na ang impluensya ngayon lumilipat na siya mula sa authority na based sa titulo papunta sa authority na based sa karakter. Character-based. Oo, mas mabigat na ngayon yung credibility, yung integrity, yung tinatawag niyang moral courage. Okay. Kaya kung pakiramdam mo ngayon para kang nasa isang waiting room, naghihintay ng promotion, ng project, ng go signal, ang challenge sa'yo ng material ay i-reframe mo yan. Paano? Hindi raw yan waiting room. Isa yang workshop. Workshop. Ito yung lugar kung saan kahit walang nakakaalam, hinuhubog na pala yung leadership mo. Sa maliliit na desisyon, sa pakikitungo mo sa isang mahirap na katrabaho, sa pag-ako ng responsibilidad sa isang maliit na task, doon ka na pala tinitrain. Gusto ko yung workshop versus waiting room. So yung pakikipag-deal sa isang difficult colleague, hindi lang siya abala. Pwede palang parte yon ng workshop para sa patience. Oo, O yung pag-handle ng isang boring na project, test pala yon ng faithfulness. yun ang pinaka-argumento niya. Yung mga private moments, yun yung nagiging proving grounds para sa public responsibility. At dito napapasok yung isa pang konsepto sa libro, itong inside-out model. Right, yung inside-out model. Kasi ang turo ng mundo laging outside-in, di ba? Kunin mo muna yung MBA, yung certification, yung titulo, tapos sana maging mabuting tao ka along the way. Hopefully. Pero ang sinasabi dito, baliktad yung proseso. Character muna, bago yung assignment, identity, bago yung activity. Yes, at pinipresento ng libro bilang consistent pattern ng Diyos. Hindi ito one-time thing, kundi parang blueprint. Himayin natin yung mga halimbawa. Si Moses, Sige. hindi lang siya basta naghintay. 40 taon siya sa palasyo ng Ehipto, di ba? Natutunan niya yung pamamalakad.
Yun yung outside-in training niya. Okay, may training. Pero pagkatapos nun, may isa pang 40 taon sa disyerto bilang pastol. 4 na dekada. Sa kultura natin ngayon, parang career suicide na yon. Oo nga. Pero sabi ng libro, yung disyerto ang naging crucible niya. Doon niya natutunan yung humility, yung patience, yung dependence sa Diyos, mga bagay na hinding-hindi niya matututunan sa palasyo. So yung 40 years na yon, hindi yun delay. Yun mismo yung curriculum. Wow. So sinasabi pala ng libro na yung pinaka-importanting leadership development natin, nangyayari kapag akala natin walang nangyayari. Ang hirap lunukin yan sa hustle culture natin, no? Mahirap. Paano naman yan nag-apply kay David? Kasi pinihiran siyang hari. Parang, uy, ang aga. Dapat expressly na siya sa trono. Exactly. Akalain mo, pagkatapos kang pahiran ng propeta, i-update mo na agad yung LinkedIn mo to King in Waiting, di ba? Oo naman. Pero anong ginawa niya? Bumalik siya sa pag-aalaga ng tupa. Hina-highlight ng libro yung detalye na yon. Yung mga laban niya sa leon at oso para protektahan yung kawanan nang walang nakakakita. Yun pala yun. Yun ang naging training ground niya para sa tapang at pananampalataya. Yung pagiging tapat niya sa ilang tupa ang nag-qualify sa kanya para pamunuan ang isang buong bansa. Private faithfulness, sabi nga sa libro, precedes public fruitfulness. Nakikita ko na yung pattern. Si Moses natuto ng humility sa disyerto. Si David tapang sa pastulan. Ano naman yung sa pangatlong halimbawa, kay Jesus? Paano yun in-apply sa kanya? Ito yung pinaka-radical, ayon sa material. 3 taon ng ordinaryong buhay. 3 dekada ng pagiging karpintero sa isang maliit at hindi kilalang bayan. Walang fanfare. Walang fanfare, walang ministry, walang milagro. Tapos, sa simula ng public ministry niya, sa binyag niya, doon kinonfirma yung identity niya. Ito ang aking anak na minamahal. Bago pa man siya gumawa ng kahit ano. Yung declaration kung sino siya ay nauna bago niya ginawa ang mga public acts niya. Yung being niya nauna sa doing niya. Ang punto ng libro ay ito. Ang tunay na pamumuno, hindi minamadali. Kine-cultivate yan. Hinihinog muna yung karakter sa mga lugar na walang nakakakita bago ito bigyan ng platform. Okay, nasusundan ko yung idea ng character bago credentials. Pero sinusubukan kong ikonekta yan sa konsepto ng otoridad. Paano nagbibigay sa'yo ng tunay na impluensya yung pagiging tapat sa workshop kung wala ka namang formal na posisyon? Dito na yata pumapasok yung stewardship. Tama. Dito na nagkakakonekta lahat. Sabi ng libro, hindi mo pag-aari yung impluensya mo, yung talento mo, o yung mga oportunidad. Isa ka lang steward o katiwala. Ipinagkatiwala lang sa iyo yan. Binanggit nito yung parabola ng mga talento. Okay. Ang interesting doon, yung amo, hindi niya sinabi sa mga lingkod, "Well done, good and successful servant." Anong sinabi niya? Sinabi niya, "Well done, good and faithful servant." Yung papuri ay para sa katapatan, hindi para sa laki ng kinita. Oo nga, no? So ang tanong para sa'yo, hindi gaano kalaki ang impluensya mo, kundi gaano ka katapat sa impluensyang meron ka. Ngayon, gaano man yang kaliit. So parang owning to managing from anong makukuha ko to anong responsibilidad ko. Paano yan nagiging authority? Dito na ipinapakilala ng libro yung idea ng cruciform authority. Pag narinig natin yung salitang authority, ang naiisip natin top-down power, di ba? Oo, control, pagiging boss. Pero yung cruciform, ang literal na ibig sabihin ay hugis krus. Okay. Isa siyang baliktad na modelo ng autoridad. Ito yung autoridad na ipinapahayag sa pamamagitan ng sakripisyo, impluensya na lumalago sa pamamagitan ng paglilingkod. Pwede mo bang bigyan ng mas practical na example yan? Parang medyo academic pakinggan yung cruciform leadership. Paano yan sa isang opisina, sa Martes ng hapon? Magandang tanong. Gawin nating konkreto. Ang cruciform leadership, yan yung team leader na umaako ng sisi kapag pumalpak yung proyekto para protektahan yung team niya, imbes na manuro. Yan yung senior employee na ibinibigay yung credit para sa isang magandang idea sa isang junior colleague. Gets ko. Yung pagpili mong pakinggan yung opinyon ng iba ng may respeto imbes na i-shutdown mo agad. Sa mundong nagsasabing, umakyat ka sa hagdan, ang modelong to ang sabi, bumaba ka. Wow. At ang argumento ng libro,
Itong klaseng servant leadership, nagbibuild ito ng malalim at hindi matitinag na moral authority na hinding-hindi maibibigay sa iyo ng isang titulo. Yun pala yun. Yan yung halimbawa ni Jesus na naghugas ng paa ng mga disipulo niya. Yung ultimate act ng pagbaliktad sa kapangyarihan. Ang pagiging dakila sa modelong to ay ang pagiging lingkod ng lahat. Okay, mas malinaw na ngayon. Ito yung authority na ini-earn mo sa gawa mo, hindi yung binibigay kasama ng job title. Nakaka-inspire yung mga konseptong to, pero parang ang lalaki rin, ang abstract. Oh, Naririnig ko na yung iniisip mo, ang ganda nito, pero anong gagawin ko sa Lunes ng umaga? Paano to nagiging practical? at yan yung pinaka-critical na parte. Hindi ka iniiwan ng libro sa mga inspiring ideas lang eh. Nag-aalok ito ng isang napaka-practical na toolkit Toolkit, gusto ko yan. para maisalin yung buong filosofiya sa aksyon. Hindi pwedeng hanggang concept lang. Binibigyan ka niya ng 3 specific tools na kailangan mong buuin. Sige, ano yung unang tool? Ang una ay isang personal leadership covenant, isang personal na tipan sa pamumuno. Isipin mo ito bilang personal na konstitusyon mo. Sinasagot nito yung tanong na, sino ako kapag walang nakatingin? Non-negotiables mo. Ito yung mga non-negotiables mo, tama? Yung personal leadership covenant, parang ang bigat pakinggan, nakakatakot pa nga. Ano bang itsura niyan? 10 pahinang dokumento ba yan? Bigyan mo nga ako ng real-world example para hindi masyadong overwhelming. Hindi kailangang komplikado. Pwedeng magsimula sa 3 simpleng nakasulat na commitment. Halimbawa, para sa isang young professional, pwede niyang isulat. Una, hindi ako sasali sa chismis para umangat. Okay, simple lang. Pangalawa, aakuin ko ang mga pagkakamali ko ng walang dahilan. Pangatlo, makikinig ako para umintindi, hindi lang para sumagot. Yun na yun. Ah, Simula na yan ng covenant mo. Hindi ito tungkol sa malalaking bagay, tungkol ito sa pag-define ng maliliit at consistent na aksyon na mag-aangkla sa integridad mo. Ito yung kompas mo kapag mahirap na yung sitwasyon. okay, kayang gawin yan. Simple, malinaw, actionable. Ano yung pangalawang tool sa toolkit? Ang pangalawa, isang leadership mission statement. At malinaw ang libro dito, hindi ito isang generic na corporate slogan na parang to synergize core competencies. Ah, oo, yung mga ganon. Hindi. Ito ay deeply personal. Sinasagot nito ang tanong na, bakit ako namumuno? Ito ang iyong purpose statement. So ito yung why sa likod ng what? Paano sisimulang isulat yan? Parang tanong yan na aabutin ng taon para masagot. Pwede, pero nagsusuggest yung libro na magsimula sa mga simpleng prompt. Halimbawa, namumuno ako para yung contribution mo upang yung epekto sa iba. Okay? Halimbawa, para sa isang magulang, pwede itong namumuno ako sa aking pamilya para lumikha ng isang tahanan na may seguridad at pananampalataya upang ang aking mga anak ay lumaking may tiwala sa sarili at habag. Makes sense. Para sa isang empleyado, namumuno ako mula sa aking cubicle para isulong ang kahusayan at integridad sa aking team upang makagawa kami ng trabahong maipagmamalaki naming lahat. Gets? Pag malinaw yan sa'yo, mas madali kang makakaindi sa mga bagay na labas sa mission mo at oo sa mga bagay na talagang mahalaga. Okay, so parang filter siya sa mga desisyon mo, yung covenant yung paano mo at yung mission yung bakit mo. Ano yung pangatlo at huling tool? Ang pangatlo ay isang 90-day calling action plan. Ito na yung tulay mula sa vision papunta sa realidad. Ito na yung practical. Oo, ang susi dito ay 90 days at action. Hindi ito isang 5-year dream. Sinasagot nito yung tanong na, ano ang gagawin ko ngayon? Marami akong nakikitang gumagawa ng malalaking plano, tapos, alam mo na, life gets in the way. Paano iniiwasan ng 90-day plan yung bitag na yon? Kasi ang focus nito ay sa maliliit, konkreto at makatotohanan na hakbang na nakaugat sa kasalukuyang mong realidad. Hindi ito, sa loob ng 90 araw magiging CEO ako. Okay, hindi ganon. Mas parang, sa susunod na 90 araw, base sa misyon kong isulong ang kahusayan, gagawin ko ang, una, i-mentor ko yung bagong intern sa team namin ng 30 minutes bawat linggo. Specific. Pangalawa, tatapusin ko yung online course sa project management. Pangatlo, mag-initiate ako ng isang usapan sa boss ko tungkol sa pagpapabuti ng workflow namin. Very actionable. Specific, measurable actions.
Tinitiyak nito na yung malaki mong layunin hindi lang nananatiling isang magandang idaya, kundi nagiging isang direksyon na aktibo mong nilalakaran, step by step. At para maging malinaw, based sa lahat ng napag-usapan natin, itong toolkit na to hindi lang para sa mga executive or pastor. Tama? Hindi lang. Iniimbitahan ng libro ang lahat dito. Absolutely. Ang imbitasyon ay para sa kahit sino na gustong magkaroon ng makabuluhang impact ang buhay nila. Para sa estudyanteng namumuno sa group project, sa magulang namumuhubog sa karakter ng anak, sa empleyadong pinipili ang integridad. Kahit sino. Oo, sa community member na nagsisilbi sa kapitbahay, ang pinakamensahe ay hindi mo kailangang maghintay ng permisyo o ng promotion para magsimulang mamuno. Nagsisimula ka sa pagiging tapat sa kung ano ang nasa harapan mo ngayon. So, para buuin natin to, kung may isang malaking aral mula sa material na to na dapat mong tandaan, ito yun. Ang pamumuno ay hindi isang destinasyon na mararating mo kapag may titulo ka na. Hindi. Ito ay isang panawagan na isinasabuhay mo araw-araw. Isa itong proseso, isang workshop na nangyayari ngayon mismo sa ordinaryo mong buhay. Sa karakter mo, sa mula responsibilidad mo, at sa katapatan mo. Exactly. At iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong para pag-isipan na hango sa diwa ng material na ito. Hindi ka lang hinihiling ng libro na isipin yung legacy ang gusto mong iwanan balang araw. Tinutulak ka nitong isipin yung legacyng kasalukuyang mong isinasabuhay ngayon sa pamamagitan ng kabuuan ng iyong maliliit at tila walang kwentang mga desisyon. Ang ganda, no? Kaya, ano kaya ang maaring magbago? Simula ngayon, kung titigilan mong tingnan ang pamumuno bilang isang titulong kailangang habulin at sa halip ay simulang ituring ito bilang isang panawagan na kailangang sagutin ng may katapatan kung nasaan ka man ngayon.